marami pa rin ang takot sa pagpapabakuna kontra dengue matapos ang kontrobersya ng Dengvaxia. Pero paalala ng isang eksperto, mas mainam ang may pangontra sa virus. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Di ba kadalasan yung tinuturukan parang binyan may nawala. Parang natakot ako eh. Takot pa rin si Lola Julie at ayaw pa niyang pabakunahan laban sa dengue ang kanyang dalawang apo. Hindi maalis sa isip niya ang kontrobersiya sa Dengvaxia ilang taon nang nakalilipas. Sa pagsipa ng kaso ng dengue sa first quarter ng 2025, iminumungkahing muli ng mga eksperto ang pagpapabakuna para maligtas lalo na ang mga bata. We introduce a particle, a virus itself na attenuated, ibig sabihin pinihinang virus or part ng virus or bacteria to protect the child from future infection. So, through introducing this particle, part of the virus or the virus itself, the body is taught to induce immunity. Ibig sabihin nagpo-form ng immunity yung ating katawan laban doon sa mga organism na to. And when we get to be infected with the wild viruses or bacteria, meron na tayong protection or existing antibody and immunity against these infections. Binigyan diin ni Dr. Alberto na ang bakuna ay proteksyon para maiwasan ang pagkasawi ng pasyente dahil sa sakit o maging disabled o maospital at gumastos ng malaki. Lalo kapag live attenuated vaccines ang gagamitin o pinahinang virus, mas mataas daw ang ibinibigay na proteksyon nito. We have the 4 types of dengue viruses, no? So dengue 1, 2, 3, and 4. For this newer type of dengue vaccine, we're giving all the dengue viruses inside of the vaccine. So when you inject that to the person or to the child, yung nagpo-form siya ng immunity against dengue virus. So, pag nakagat siya ng lamok carrying dengue virus, meron na siyang antibody and immunity against it, mapapatay niya agad yung dengue virus na papasok sa katawan niya, preventing therefore the illness sa bata. Hindi lang sa Pilipinas may mataas na bilang ng dengue cases. Maging ang mga bansang dati walang dengue ay meron na ngayon. Pero ang Pilipinas pa rin ang pinakamabilis sa pagdami. Gumagastos ng 1.5 to 2 billion pesos ang bansa sa hospitalization. Kaya para kay Dr. Alberto, dapat nang muling ipakilala ang bakuna laban sa dengue sa mga Pilipino. We want to look at the experience of other countries when it comes to dengue vaccination. Right now, there is a dengue vaccine that is pre-approved by the World Health Organization. It's being used in 40 countries around the world. I think we will benefit from the experience of these countries who are giving dengue vaccination. And I think so far they are getting a good result or outcome from the dengue vaccination they're doing in their countries. Ang pinakabagong dengue vaccine ay maaari umanong magprotekta sa mga dati na nagka-dengue at sa mga hindi pa. Para umano ito sa may edad 4 hanggang 60 years old. Payo ng mga eksperto, dapat maging alerto sa mga sintomas ng dengue. Maaring pagkamalian ng ilan na ito'y simpleng trangkaso lamang. Mahalaga na maagapan ang dengue fever. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.